Kasi tingnan nyo, nakalubog po yung kahoy dito ilalagay. Ayan, dumi yung ating kukunag. Ayan mga ka-farmer, may bagyo daw pero tingnan nyo naman ang panahon, ang init. Napakainit po. So ayun, tayo po ay magpapakain na naman. Grabe may nag-message nga, shoutout pala kay ka-farmer, kalimutan kong pangalan. Makapal na daw yung kangkong. Ayan, sa video po makapal tingnan pero yung space doon malaki pa. Actually ito po yung perfect na setup pagdating ng tag-init. Kasi napakalaking tulong po na shade ang nagagawa niyan nung anong yan. Kasi iinit po yung tubig pagka wala pong walang natataguan ng isda. Tsaka pag umilalim ka diyan, kahit sabihin mo malalim po ang tubig, nako, perfect place. Lalong na po kung kayo ay wild setup. Naalala ko si Papa noon. Yung dulo po nung pond namin, puro kangkong yan. Yung kung nasaan po yung tinambakan namin, siguro mga ilang meters lang, tapat siguro ng suha. Tapat ng suha, gananin mo papunta doon. Ganito, puro ganyan. Tapos ang lalim ng tubig is mga hanggang tuhod lang. Pag namimingwit siya, sasabihin niya, malilit ang nahuhuli niya. Sabi niya, mga 2 buwan pa bago ako pabalik, sabi niya. 2 buwan, hintay muna ako 2 buwan. Malaki na yan. Sabi ko pa, masyado mo atang kabisado na. Oo, sabi niya. Alam nyo, 2 buwan lang, hindi namin pinakakain yun. Ganito na talaga ang mga tilapia. So naisip ko, dahil sa natural food, at the same time maluwag po sila. Alam nyo kung bakit? Dahil napakarami pong dalag noon, kaunti lang yung nakakasurvive, kaunti lang po yung population ng tilapia, ang bilis pong lumaki. Kaya sabi ko, itong setup na to, 3,000 pieces lang na red tilapia plus yung ating ayungin. Yung ulang wala naman tayong pakialam doon, nasa ilalim yun eh. So okay na yun. Makikita nyo po, mabilis pong lalaki ating mga isda, lalo na pag lumalim pa. Tapos marami tayong natural food. Kita nyo naman yan, sanctuary. Andiyan yan sa ilalim yan, napakaganda po. So ayun, pakain tayo syempre. Ayun. Ayan. Ay, mga ka-farmer, mabibilis po sila. Alam na nila. Kaninang umaga naghagis na rin ako ng isang salok. Ayan. Sabay-sabay ayun, may mga dumarating na. Ayan, galing po doon, papunta na, amoy na rin nila. Ayan na, sunod-sunod na yan. Ayun, dami. Ayan. Ayan na, pila-pila po sila. Ayan, papunta dito. Ayan, sige. Ayan, dami. Pati yung ayungin yan, papunta na rin. Ayan, dami rin ayungin. Ako lang, nakikita ko siya. Ayan, sige. Ayan, natin pa. Ayan. Nakakatuwa. Sarap panoorin, mag-relax lang. Ayan na yung mga isda. Ayan. Kakain na kasi sila, kaya pero mamaya yan, makikita nyo, puno na yan dito. Dami na nila. Ayan, dahil pang dumarating. Mga ka-farmer, namumulaklak uli yung ating Indian mango dito. Aba naman, unbelievable. Ayan tingnan mo sa side. May mga nako, ganda. Ano siya? Ano na ba? Nasaan na ba tayo? Where are we? Full welding. Sabi ko kay Jomar, Papa, yan pag-aralan niya na eh. Yung ANB.
Tapos mag-ano na din siya ng palo china para just in case ano, malinis na yung palo china natin. Di kailangan mapinturahan muna bago magbubong eh. Mahirap naman Mahirap naman pabubungan mo tapos hahabulin yung pintura, dungis tingnan. Maganda mapinturahan na muna. Kahit Biyernes kaya na yung habulin to eh. Papaano natin. Nakasalubong ko kanina sa palengke. Kuya Mitz. May iba-vlog daw kaming 5,000 na kubo. Tibay ano na no? Jun. Wala nang kalog-kalog ah. Oh, wala pa yung dito. Tibay. Sabi ko nga, kung maging effective ito, 3 munang gagawin dito. Yung kabila, pwedeng ganyan din, oh, nakarab lang dito. Tapos yung isang may lamesa, isingit na lang sa gitna dito kung sakali. Ngayon, papaya, ito papalipat ko ito. Ito, lilipat daw ito. Kaya ilipat. Yan, ano ko na yan. Lipat o may dalawa na akong ganyan na malaki. Katmon. Pero pwede naman ilipat. Tapos, kung maging effective ito, kasi sigurado ito magugustuhan din nila to dahil, di ba? Ganyan na din gagawin natin dito. Landscape pa natin ng maayos, di ba? Para magandang tingnan. Kaysa isang malaking kubo lang na mas mapapamahal tayo. Alam mo na, laliwanag itang espala ng kayang binili mo. Kanang kayang libutan mo smith ang mga espala. Ito, ayan na. 45. Diba, di na siya nakasunod ka rin ang lutong. Hirap talaga ang no? Ayun na, oh. Papatong na lang pala dito yung kabilya. Yung full weld na ni Junjun. Tibay. Pakagawa nito. Matibay. Tingnan natin. Kasi mali ang balita ah. Maulan daw buong Luzon. Anong nangyari? So okay na pala lang. 1.5 by 1.5 lang. Kasarado yan. Ito sasara din pa yan ni Junjun yan. Sasara pa yan mga yan. Para magandang tingnan. Sarado lahat yan. Ikakat niya pa yan ng hindi makakahabol. Sana makahabol Wednesday today. Sabi ko nga si Jomar pwede nang pakinis ng palo china o kaya may ayusin na itong yun. Pero saan ba? Tatanim daw dito eh. Ayun oh. Halaman sa gilid. Oh. Paganda. Ibebe ang may yan. Ambisado John yung Oo, matrabaho pa. Medyo nakaganon yan. Para pag upo nila, medyo nakapababa ng kaunti yung nakasalo ng kaunti yan. Nakatilt ng kaunti. Pero mamili pa po kayo. Oo, mamili ka pa mo. Nakalubog yan papayaman yung palo china. Nakapantay na doon sa parehas na parehas. Turahan natin ang block yan. Tapos bang Sabado pa to.
Bulang lang na bangus. May nagana na, niluluto na. Sila po ata, ginagawa na nila. Manyaman. Bulang lang na bangus. Yes. Ang mahal ng bangus ngayon, grabe. 300 ang kilo. Bangus ha? Anong nangyari sa bangus? Dati magkasinglak ano lang ng tilapia. Oh yeah. Ayan, sabi ni Papa Yam, halos parang permanente na daw ito. Sabi ko, oo naman. Ang gagawin natin kako Papa Yam, lalagyan na lang yan ng patungan daw. Pero sabi ko, malay natin, di ba? Unti-unti, pag nagawa na, papaunti-untiin natin yan. Pwede masarap, maganda yan, i-tiles yung loob. Para maganda. Ayun, pero hindi naman natin mabibigla yan. Yung pang tiles natin, yung pang improve natin dyan, kukunin na natin sa kita sa likunan. Diba? Ipon-ipon. Tapos din na natin kukunin. Pang long term naman ang target natin sa dito sa kainan, kaya hopefully, di ba? Magtuloy-tuloy. Ganda nga ako, sabi ko naka-tiles na parang ano lang ang dating, di ba? Yung old school na tiles. Ganda nga naman. Unti-unti. Tapos yung tito ni Jomar, sabi ko tanungin niya na lang kung ano paano ginagawa yung anong kulay ang ginamit, diba? And yung paggawa ng ring, actually yung paggawa ng ring na to, yung parang buko na to, mabilis lang, kayang kaya pong gawin kasi ano lang naman ito, A&B epoxy, A&B na pinaikot tapos ginanon tapos mabilis lang nila ginawa ganon tapos tingting ito ayan yung tingting po ginanon ng tingting, tatlong tingting tabi-tabi, ganon lang paikot, tapos lalagyan ng counting design na ganyan, ayun na. Tapos pag pininturahan, kinulayan po nila ng ganyan. Dito lalagyan mo lang ng konting dark dito, ida-dark lang ng konti. Yun na. Yung mga haspi naman mabilis na lang siguro yan. Haspi. Ganda lalaki pala. Pero okay na yan kasi yung mga 15 packs diyan na natin ilalagay. Diba? 15 packs, kahit 20 packs siguro kaya na siguro dyan. 15 below, ito 20. Pero kung just in case na may marami diba? Pwede naman dugtungan ng lamesa. Ang importante, may kubo silang personal. So ito 1, 2. Dito baka maliit lang pong kubo ilalagay natin dito. Maliit lang kasi parang hindi kakasya. Titingnan natin kasi hindi na po yan malilipat. Hindi na yan maililipat. Ayun, ang big question mark, sabi ko nga kahapon sa vlog, ito, hindi natin alam kung ilan po ang kakasya dito. Kasi kung ikukulong natin sa ganun, malalaman natin ngayon kung ilan ang kakasya. Maluwag tingnan sa camera, pero sa actual, hindi po ganun kaluwag yan. Akala nyo lang malaki. Ayan akala nyo lang po malaki. Halos yung laki din lang po ito nito. Ayan, playground plus yung kubo. Ayan. May lechon ba ngayon? Wala naman ata. Ayan. Ayan po. Pwede natin pabakuran niya ng diba? Nako, yung tinanim pa ni Kongkong yung daing natin doon parang mali ayan.
Binibilang ko eh, parang 6 lang ang kakasya. Kasi gusto ko sana yung gitna maging libre. Para hindi na natin to ililipat, yung avocado natin. Hayaan na lang natin dyan. Titingnan natin. Kape, si Papa yung panigtimpla. So bali ang gagawin na lang, Papa Yam, yung ano na lang ng upuan. Mga ano lang dito sa upuan, brace, no? Oo. Tapos yung mga brace dito. Binigay po niya na eh. 120 na eh. Kakapitan ng kahoy yung ano. Ayan. Kasi tingnan nyo, nakalubog po yung kahoy dito ilalagay. Ayan, dumi yung ating kuko naglinis. Nagano tayo kanina. Bungkal-bungkal na naman tayo ng lupa. So ayan, eto, dalawa pala pagdugtungan ng kahoy. 4 feet kasi. Parang doon din, dalawang ilalagay niya. So, tag-isang ano, bakal yung pagkakapitan. So, walang problema. Sakto. Ang port. Sinukat mo na yung kahoy. Ano po kayo? 120. For 120 na. Kuya ka yan, dito yung sulok kayo na rito. Tapos mo rito. Okay, hindi ko na niya naman sumakit ka na. Tapos, wala na pala. Yun na lang ang gagawin, no? Yung pagkakapitan ng upuan. Grinder. Mga lugtungan. Ayan, no? Tapos, pipinturahan na lang po. Ito, itim. Gagayang-gagaya din, no, ng ano natin. Ayusin natin. Para uniform na po yung mga ano natin upuan. So, daming kalaban, ha? Kailangan mag-spray si Kongkong pala ng Magnum, eh. Kahit pa paano, ha? Ayan, balikan na natin to. Ako pa pala magsusundo. Wala si Lola Bet eh. Sana umuwi na po mamaya. Sabi niya pa naman. Hindi daw siya magsusundo kay Chichi. So ano daw? Na? Yung sa akin. Balot na lang yung ano, no kaya? Alin? Ano ba ko? Tenem. Clutch cable ito. Mandar to kuya. Anak ng tipaklong. Yung isa. Di na lang kumuha ng ano, fertilizer. Ay, paano kaya ito? Balot na ko na lang kuya. Oo, sige. Ay, sa dami ng tricycle. Anong problema nito ni Rusi Boy? Na, Nel. Baka kailangan ng palitan ng carburetor, no? Nakabit na yung ating ganyan pa. Ganyan din kabusisi ang kubo na ito. Pero tingnan nyo naman, ang bilis din lang kung na-assemble. Lalo na kung dalawa silang titira talaga. Mabilis lang. Puti pala muna. Puti, tapos dilaw. Primer yung puti. Ne. Opo kuya. Sinend ni Ate Mer eh. Ngayong malupit si Ate Mer. Ako hindi ko na mahahanap yan. Mahirapan ako. Unless i-scroll ko po ng matagal-tagal na rin. Marami ng videos. So, mahahanap naman pero ayokong magtiyaga.
Ayan o. Ito na yung pagkakabitan ng mga pinturahan bukas. Bayanihan sa pagpintura bukas. By Friday, pwede natin pakiusapan si Kuya Mitz. Bubungan na. Yan lang yung A and B. Mabilis lang naman yan. Mga ilang buko lang naman ang ilalagay na. Diba? Hindi naman to ilang buko lang naman. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi mo ng 6 or 7. So 6 times 4. Ano lang? 24 lang na buko ang gagawin. 10 mm ang kakapitan sa ano, flat bar. Pero si Kuya Mitz mas prefer ito kasi ang kinaganda dito, ito may ano siya, no? Yun. Oh, kapit na kapit yung tali kasi may ano siya, oh. Ayan. Sa Ningnangan nakita namin flat bar yung gamit. Pero kahit si Kuya Mitz, siya lang nagkukubo, mas gusto niya ito. Sabi ko kasi nung una, flat bar, ay wag, sabi niya, madudulas yung pangtali. Ito maganda, sabi niya, yung kabilya. Kasi, may ano, kakapit yung ano niya, tali. Siyempre siya nakakaalam yan. So, di naman ang nagsabi sa akin, kung pang matagalan ang gusto mo talaga at wala ka nang poproblemahin, magastos nga lang talaga. Compare sa kubo na binibenta niya, di ba? Ito medyo magastos, pero pang matagalan. Saka ito pang commercial eh. Ang commercial. Pwede ka nga magpagawa ng bahay na ano, 'di ba? Made of parang bakal din lang. So, ganyan yung ano, ang plano namin ni Bebe, halos ganito. Diyan din gagawin po doon sa ano, sa yung papatayo namin diyan na parang ano, rest house. Bakasyonan. Lapit ano. Para na rin po sa mga bibisita, di ba? Malay mo maging hotel pa. O doon na lang tayo magpahinga. Probinsya style pa ang dating ng hotel. Bilis lang pala. Kita natin tong ginagawa ni Rizal. Bumili kami ng halaman kahapon. Ewan ko nag-vlog si Bebe. Pabili din ako ng mga basil. Ano pa ba yung mga nabili ko? Mint. Marjoram yata. Ayan. Oh. Ito bawal mainitan. Tama dito. Pwede pa tayo maglagay ng mga hanging ano dito sa gilid. Hanging plants. Naman maganda. Ano yun? Makahuli daw ng sawa si Jomar ah. Ilang mo yan? Doon sa kinakuya, naghatid ng talong. Pinasok yung cocktail niya na ibon. Kinain daw yung isang babae. Sawa. Sipin yun doon sa bahay, sa baryo may sawa. Paano nangyari yun? Bagay yung dito niya, yung ibon niya, inubos din ng sawa yun eh. Yung mga African lovebirds niya dyan dati, inubos po ng sawa. Tamang tama ba yung pinturahan natin? Habol siguro to. Tapos magtitis-tis na ng kahoy. Bilis lang naman yan eh. Konting ano lang naman yan. Kakabit na. Baka dumating din ngayon yung ating in-order na black screw. May black screw pa ba tayo? Na? Oo. Pang metal na eh. Nag-order din ako eh. Pero baka dumating din. Black. Nagpabili kaya ng black si Papa Yam na kulay?
Kasi itong ano, black ito eh. Parehas na parehas po lang dyan. Ano natin. Para uniform. Gandang tingnan. Na Rambo kumukuha ng ano, kongkong. Sabi ko kumuha ng ano, ng kalabaw, pero doon ko na ipapatambak sa may, dito sa may side. Mamaya sasalubungin ko sila doon na sa may, kung alam nyo ba yung aking AV art doon sa kabila, yun, doon natin papalagay na mas malapit. Sana marami silang makuha. Buti na lang nakisama ang panahon. Ngayon na yung pinaka masungit na panahon na ine-expect natin. Bukas gaganda na po. Bukas mas gaganda na. Tapos by Saturday, Sunday, tuloy-tuloy na. And then next week, malay natin makapagmasinlok tayo. Subic, yan, kailangan 180 daw ngayon, mahal, hindi natin kaya. Yellowfin, dahil wala pa daw po yung mga malalaking bangka na kung gaganda ang panahon ng Sabado, Linggo, yung mga Martes, Miyerkules, na andyan na yung mga bangka. Dalawa ang welding machine na gumagana ngayon. Na? 89. Mas mahina ang kailangan? Ang gala pa talaga, kabisado mo. Yan. O yan o, tingnan nyo, mayroon pang pag ganon, tapos doon na kumapit yung mga kabilya, parang nakapatong din siya. Galing imagine, ngayon pala, ganyan pala. O yan o, nag-ano si Junjun ng dito. Sabi ni Papa yan, pag welder ka, parang ka din karpintero. Sabi niya, walang bakal. Pero ang kinaganda sa welding, magkamali ka man, madudugtong mo pa. Karpintero, wala na. Sample kahoy. Ano? Sample kahoy. 3/4 lang talaga, hindi naman 1 no? Substandard. Pwede na. Ninipis pa naman to, di ba? Ano pa yan eh. Pero konti na lang naman ang ininipis niya. Pahiga na lang. Ano ba? Pahiga na lang, hindi na dalawa. Ito. Ano ba kayo? Ha? Higa na lang daw. Ako, Dito mo nga itong suman. naisip ko din yun, pahiga na lang eh. Ganyan lang kalalayan, Hen? Hindi ko yan, may dalawa pa na ito.
Mabubuslo sila dyan. May dalawa pa pala. Pwede na. Tibay na. Sobrang tibay na naman. Napakatibay na naman ang ating kubo. Ayan. Kung nagsabay yung welding, na. Okay. Yung voltage drop, yun nga yung sinasabi ni ka-farmer nung taga Canada. Sabi niya ka-farmer, hindi talaga uubra. Tingnan nyo naman po, dalawang welding machine. Sabi ko nga, kaya kailangan talaga maibaba itong ating freezer para mapagana talaga. Bibili tayo ng malaking wire at doon na lang sa baba yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan ipupwesto. Kaya pupwesto yan. Baba natin. Hindi kasi daw kaya sa hindi daw kaya ng boom truck sa dun sana sa may talungan ni Mama Bet sa likod ganda sana dun, nakatutok na doon sa kuryente sa pinaka kontador, nakatutok na sana. Mahirap din ang ginagawa ng Nel. Meron bang paa? Okay. May paa pala sa gitna. Kaya matibay talaga. Tingnan nyo. Akala ko yung doon lang. Linagyan din pala ng paa ni Junjun. So magkakaroon din po ng paa. Ayan o. Kaya lang, magiging problema natin is ano lang tayo. Apat ang sandalan, 3. Ayan o. Ang inano kasi nila 2. Ngayon, ang gagawin nila, pahiga na lang ito. Ihiga na lang. Tibay nito. Farmer, pagka paparebarnish natin para mas maganda naman. Tingnan ang kubo natin. Yung mga wala nang gagawin. Activities. So for the meantime, ito nirarush natin. Pero kung ang bubong nito, kung makakahabol, Sabado pwedeng mabubungan or Biyernes. Pero kung makaya ng Biyernes, para at least masampulan na po agad, para naman matuwa naman po yung ating mga bisita. Hindi ko lang po alam kung kakayanin kasi ngayon ay Miyerkules na. Sana ay abangan nyo pala next vlog. Gagawa na tayo ng buko ng kawayan. Titingnan natin kung uubra. Kaya nila A and B, malalaman natin yan. Grinder pa hindi din pagagandahin pa yan. High chair, kailangan ng high chair, mga ilang high chair. Ayan, kailangan natin kasi mga bata, mga farmer, mga baby, so kailangan din natin kumuha niyan para at least may high chair din tayo available. Meron naman atang mabibiling mga wag nang gumawa at papapatagal pa. Isang kain grinding disc. Ayun. Ay, ayan, abangan ko yung dalawa at nagkukuha ng Carabao manure, mga ka-farmer. So ayan, hanggang dito na lang po muna. At happy birthday na naman kay ka-farmer Tani De Jesus.
Kay Tito Charles Domingo. Siyempre lagi nating babatiin yan. August 31 at September 1 naman sila. Ayan. So, happy birthday po sa inyong dalawa. Siyempre, si Tito Charles ay November. God willing, kita po tayo. At siyempre, may order na naman yan na lechon. Galante sa mga kaibigan to si Tito Charles. Lagi po yan nagpapa-reunion. Diba? So, ang lechon naman natin ay kasali. Ayan, marami pong salamat. So, ayan, maraming salamat mga ka-farmer. Tapos na naman tayo. At ako'y natutuwa sa tilapia. Dahil, talagang si Papa yan parang hindi makapanig, hindi siguro, sabi niya yung half kilo for 4 months nating target. Pero tinitingnan ko po kanina yung pinakamalaki na, mag-iisang buwan pa lang po sila, halos kasing laki na ng pinakawalan ko na flower horn. Kung naalala niyo po nung hinulog natin yung red tilapia na yan, 'di ba may flower horn po na 3 fingers halos na ibinato ko. Yung pinakamalaki po noon, halos magpantay na sila. So, sabi ko mukhang kaya dahil pinapanood ko po yung sa red tilapia informations. Umaabot po ng 2 kilo pala ito. Sa ibang bansa pinapaabot po nila ng 1 kilo mahigit ang isang piraso yung market size, kasi para siyang maya-maya. Maya-maya po kasi yung pinakamalaking pinakamagandang size ng maya-maya ay nasa mga 800 to 1 kilo, 800 grams to 1 kilo ang pinaka the best na size para sa akin at sigurado naman alam nyo yan yung mga mahilig po sa maya-mayang isda. Yung mga kikiluhin 800 grams 1 kilo, isang piraso. So ganun din po sa red tilapia. Ay matutuwa kayo mga ka-farmer. So yan po ang ating target. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.